morning po, Deaconess Abigail Cruz, your devotion leader for today. Praise God po sa panibagong araw na kaloob niya sa atin, taglay ang ating buhay at kalakasan. Kamusta na po ang bawat isa? Dalangin ko po na nasa mabuti kayong kalagayan, maging ang inyong mga mahal sa buhay. Nasaan man po tayo, anuman po ang ating ginagawa, ingatan at madamanawa natin ang yakap ng ating Panginoon. We are one in the Spirit, we are one in the Lord. We are one in the Spirit, we are one in the Lord. And we pray that all unity may one day be restored. And they'll know we are Christians by your love, by your love. Yes, they'll know we are Christians by your love. We will walk with each other, we will walk hand in hand. We will walk with each other, we will walk hand in hand. And together we'll spread the news that God is in our land. And they'll know we are Christians by your love, by your love. Yes, they'll know we are Christians by your love. We will work with each other, we will work side by side. We will work with each other, we will work side by side. And we'll guard each one's dignity and save each one's pride. And they'll know we are Christians by your love, by your love. Yes, they'll know we are Christians by your love. All praise to the Father, from whom all things come, and all praise to Christ Jesus, His only Son. And all praise to the Spirit who makes us one. And they'll know we are Christians by your love, by your love. Yes, they'll know we are Christians by your love. Amen! To God be all the glory. Sa diwa pong ito ay ating pagsalusaluhan ang salita ng ating Diyos na matatagpuan sa Juan 17 verses 21 to 23. Ama, maging isa nawa silang lahat kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo. Gayon din naman, maging isa nawa sila sa atin upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ibinigay ko na sa kanila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa, tulad mo at ako na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. Dahil dito malalaman ng sanlibutan na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo, katulad ng pagmamahal mo sa akin, that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me.
I in them and you in me, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me. Pinagpala po tayo sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, naririto po kami sa kagandahan ng umaga na ipinagkaloob ninyo sa amin. Samahan po ninyo kami ng inyong banal na spirito. Nasaan mang dako kami, Panginoon, kayo po ang mangusap sa pamamagitan po ng devotion sa umagang ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Naranasan na po ba natin ang maipanalangin? Napakasarap po na malaman na may nananalangin para sa atin. Nararamdaman natin lalo na may nagmamahal sa atin at nagmamalasakit ng labis sa atin. Sa mga talata pong ating binasa, si Jesus ay nananalangin. At ang kanyang ipinananalangin ay ang kanyang mga alagad. Batid po niya na lalapit na po ang oras na magaganap ang katubusan ng ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. At sabi po sa talata, hindi lamang sila na mga unang alagad ang ipinananalangin niya, kundi pati ang lahat ng mga nananalig sa kanya. Sabi po sa John 17:9-20, idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutang ito ang dinadalangin ko, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y sa iyo. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo, at ang lahat ng sa iyo ay sa akin, at naluluwalhati ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo, iniiwan ko na ang sanlibutang ito, ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila'y maging isa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin. Pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila maliban sa taong tiyak na mapapahamak, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan pa upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan, tulad ko na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Kung paanong isinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman isinusugo ko sila sa sanlibutan at alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili para sa iyo, upang maitalaga rin sila sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Kaya mga magulang, mga kapatid at mga anak kay Kristo Jesus, magalak po tayo. Kasama po tayo sa kanyang dalangin. Nadama po ba natin ang pag-ibig niya sa kanyang dalangin? Nagagawa po natin ang mga ganitong panalangin, di ba po, sa mga mahal natin sa buhay. As we continue po reflecting with our text that can be found in John 17:21-23, we can see that number 1, Jesus gave importance to unity. Kung bakit po natin masasabi na pinahalagahan niya ang unity, una, mahalaga po ito sa kanya dahil ito ay ipinanalangin niya. Kapag mayroon po tayong labis na pinahahalagahan, tao man o pangarap, idinadalangin po natin ito tuwing sasagi sa ating isip. Bakit po niya pinahahalagahan? Verse 21, upang ang sanlibutan ay maniwala na ang Ama ang nagsugo sa Kanya. Ibig sabihin po, pinatitibay ng ating pagkakaisa na siya nga ay sinugo ng Ama sa sanlibutan. Sa pamamagitan po ng ating pagkakaisa, ipinapakilala natin ang ating Panginoong Hesus bilang ang ating Diyos at tagapagligtas.
Ang pagkakaisa po sa pag-ibig bilang mga mananampalataya ni Kristo ay identity po natin. Maliwanag po ito sa ating talata na ang pagkakabahabahagi ay hindi po sa ating Diyos. Sabi po sa Romans 16:17-19, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, mag-ingat kayo sa mga pasimuno ng mga pagkakampi-kampi at sanhi ng pagtalikod dahil sa pagsalungat nila sa mga aral na tinanggap ninyo. Iwasan ninyo sila, ang mga taong gayon ay hindi naglilingkod para kay Kristo na Panginoon natin, kundi para sa pansariling hangarin. Inililigaw nila ang mga may mahinang pag-iisip sa pamamagitan ng kaakit-akit at matatamis na pangungusap. Kahit na balitang-balita ang inyong pagkamasunurin kay Kristo, nais kong maging matalino kayo tungkol sa mga bagay na mabuti at maging mangmang sa mga bagay na masama. Pangalawa po, Jesus proved the possibility that we can be united despite our diversity. Yes and amen, it is possible po. Dahil ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo ang siyang bigkis natin na kailanman ay hindi mapapatid. Kung kaya't ang pag-ibig na tinanggap natin kay Jesus ang ating pagyayamanin at pagpalalaguin. Pag-ibig sa ating Panginoong Jesus, pag-ibig na nakabase sa katotohanan at pag-ibig sa ating kapatiran. Above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. Offer hospitality to one another without grumbling. 1 Peter chapter 4 verses 8-9. Kung ihahalin tulad po natin sa isang pamilya ang bawat miyembro, di ba po ang bawat miyembro ay magkakaiba? Kahit kambal ay may malaking pagkakaiba. But still po, tayo ay isang pamilya pa rin. Hindi natin pwedeng ikaila kung kanino tayo nagmula. Kung kaya't tayo po ay nagmamahalan, nagpapaumanhinan, nagpaparaya, nag-uunawaan. Pinalalagpas natin ang pagkakamali ng isa't isa. Alalahanin po natin, pamilya tayo sa ating Panginoong Hesus. Kung kaya't hindi po ang mga tampuhan at alitan ang ating palalaguin. Sapagkat kung ito po ang pangingibabawin natin, nagdudulot po ito ng matinding kalungkutan sa ating Panginoong Hesus. Gayong ang ating layunin ay iisa po, di ba? Ang magbigay po ng kaluguran sa ating Diyos. Sabi po ng aking binasa, unity has to do with oneness of purpose. Unity is not sameness, it is distinctiveness going in the same direction in order to achieve a common purpose. Unity is purpose-driven, not persons-driven. At ang purpose natin ay mabigyang katuparan ang dalangin ni Jesus sa atin. Dahil mahal na mahal natin siya at higit, mas mahal niya po tayo. Wala na pong ibang reason bakit tayo magkakaisa. Sa gayon, maipapakalat po natin ang mabuting balita. Uulitin ko pong muli, possible po na tayo ay maging united dahil sa pag-ibig ni Kristo sa atin. Kung bakit po hindi tayo magiging united? Bakit nga po kaya? Dahil desisyon po natin na hindi magkaisa. At yun po ang nakakalungkot sa ating mananampalataya kapag pinatigasan natin na hindi tayo magkakaisa. Ipinamamanhik ko po na si Hesukristo lamang po ang ating pasasayahin, hindi po ang kaaway. Minsan hindi naiiwasan sa isang sambahayan, nagkakaroon tayo ng tampuhan, hindi pagkakaunawaan. Nangyayari po talaga yon, mga magulang at mga kapatid. Ngunit ang hindi po dapat mangyari, huwag nating i-normalize kapag pinaninindigan po natin na hindi na tayo makikipag-ayos sa ating mga kapatid. Katulad po ni Jesus, pinananalangin din po ba natin na magkaroon tayo ng pagkakaisa? Kasama po ba sa laman ng panalangin ang pagkakaisa o kinakaya na nating mamuhay na wala po nito? Tinotolerate lang natin ang isa't isa, hindi natin minamahal.
Priority po ba natin ito? Tinitibok po ba ng ating puso? Do we have the heartbeat as Jesus? Huwag po nating tuldukan ang isa't isa kapag may nagagawang pagkakamali sa atin. Sabi nga po ng isa nating hymn, nung bata po ako, natutunan ko po ito. Sakaling kapatid mo ay nagkakamali man, bigyan ng panahong makapagnilay-nilay, pakatantuin mong ikaw may madalas ding masinsay sa batas ng buhay na banal. Kung minsan, nagkakaisa tayo dahil namamanhik ang ating presidente. Dahil sinabi ng teacher kung nasa paaralan, o kaya naman po sa magkakapatid alang-alang sa nanay natin. Dahil mahal natin siya, sinisikap nating makipag-ayos. Minsan naman ng ating kabiyak ang namamanhik ng pagkakaisa. Sinisikap po natin ito, mabigyan ng katuparan, aminin man natin o hindi. Sa umaga pong ito, nais ko pong ipaalala, ang ating Panginoong Hesus ang may dalangin nito, that they may be one. Mahal po ba natin siya? No doubt, opo. Mahal po natin ang ating Panginoong Hesus. Unity founded in love, hindi po unity of compromise sa kamalian. Ang reason, sabi ni Jesus, upang ang sanlibutan ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Tindigan po natin ang paghahayag ng mabuting balita ng pag-ibig at pagliligtas ni Kristo. And they'll know we are Christians by our love, by our love. Yes, they'll know we are Christians by our love. Identity po natin yan in Christ. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong mensahe sa umagang ito. Hinihingi po namin ng kapatawaran ang pagbabaliwala namin sa iyong pamamanhik sa Ama, na kami ay maging isa nawa, maging tunay ang aming pagmamahalan. Nawa matagpuan ninyo, Panginoon, sa puso ng bawat isa ang aming pagnanais, Panginoon, na kami ay magkaisa. Kung paano ninyo itong pinahalagahan, pahalagahan namin ito bilang magkakapatid sa iyo. Samahan niyo po kami sa aming maghapong paggawa. Gayon din po dinadalangin namin ang mga nagdiriwang ng kaarawan, maraming taon pa po na maipaglilingkod nila sa inyo. At gayon din po ang mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal. Pagpalain niyo po ang kanilang buhay at pagsasama. Pagalingin niyo po, Panginoon, sa sandaling ito ang mga may karamdaman. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Again, happy birthday po sa lahat ng may birthday at happy anniversary po sa mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal. Kung kayo po ay na-blessed sa ating morning devotion, feel free po na i-share ang ating devotion o kaya na may itag ang ating mga kaibigan. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Ito po si Deaconess Abby na nagsasabing kapag si Jesus ay kasama, buhay natin masaya at puno ng pag-asa. See you again next Thursday. God bless po!